Nandito po tayo ngayon sa Case to Face sa Cayetano in Action. Narito po ang nagrereklamo, si Nanay Mila. Narito naman po ang kanyang nirereklamo, si Nanay Nieves. Nanay Nieves, Nanay Mila, Ate Pia, Kuya Alan. Simple lang naman ang kaso kung tutusin. Simple pero komplikado din. Ang simple nito ay may umutang. Kayo po yun. May umutang, dala ng pangangailangan, kinapos, at sinanlaan nyo ang inyong pag-aari. At ngayon naniningil ang kinautangan nyo. Ano dapat gawin pag may utang? Bayaran. Alam nyo naman po yun. At kayo na yung nagsabi, naghulog ng ganito, kulang. Naghulog, okay. Nawala, walang hulog sa susunod na buwan, walang hulog. Yun ang laging sinasabi naman ni Kuya Ala, na kahit papano, maghulog kayo. Para naman mababawasan. Sa tingin ko naman, pinipilit niyong tuparin. Kaya lang, kung ano-ano din naman nangyari sa buhay niyo, namatayan kayo, may sakit yung anak niyong pinag-aral niyo, tapos nagkasakit, nagpapa-opera, ang bigat ng buhay. So, yung una nating pwedeng gawin na solusyon, tutulong ang CIA as always. Pagdating sa mga may sakit, lagi kong pinapaliwanag, kumbaga yan na ang naging trabaho ko sa pagiging senador, yung mga pinaglaban kong batas para meron tayong pera pang kalusugan. That is why ngayon, kaya kong sabihin sa'yo na alam kong may pagkukunan tayo ng pondo para dun sa anak mo. That is what you call social protection. May mamamatay, may magkakasakit, may masusunugan. So may protection tayo para naman yung kinikita nyo, hindi naman napupunta lang doon. That's what we call social protection. Pinaglalaban namin ni Alan yun. Trabaho namin yan. So, hindi lang yung kung ano yung mabibigay ng gobyerno, pero kung ano yung personal na maitutulong ng CIA. Okay? Para naman yung pinaghihirapan mo na income, maibayad mo din sa utang. Hindi yung iisipin mo, pambayad sa gamot ng anak ko o pambayad ko sa utang. Ang isa pang issue dito ay nagsanla ka ng iyong property 3 beses. Pwede ba yon? Pwede. Hindi yun bawal. Pero depende ngayon yan dun sa pinapagsanlaan mo kung siya ay naniniwala na may makukuha pa siya. Kasi pangatlong sanlaan di ba? Anyway, ang punot dulo naman ito is gusto nyo lang naman mabayaran. Wala naman kayong pakialam dun sa property niya, di ba? Basta ba mabayaran kayo. So kayo naman, handa naman kayong magbayad hanggat kaya. Anong tinatahi mo? Mga uniforme po. Gusto namin tumulong. But we also have to set a good example. Sometimes by helping, hindi ka nagiging good example kung yung tulong mo is just a complete dole out. But sometimes, wala kang magagawa. Meron may sakit. So, ang point ko, mag-usap tayo kung anong pwede mo tahiin. We'll give you some of the puhunan. Diretso na natin yung ibang kikitain sa kinautangan mo. Secondly, gusto namin maipabot sa publiko na meron tayong sinasabi sa batas na ignorance of the law is no excuse. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam may batas na yan. Kasi pre-presume na pagka pinablish yung batas, alam mo yon. Ganun din sa intention. As a general rule, ang pinaparusahan sa criminal law, yung intention mo. Halimbawa, hindi mo intention mangloko. Intention mo matulungan yung anak mong may sakit. Pero kung 3 inutangan mo at akala nilang 3, sila lang, at pinalabas mo na walang ibang mortgage yon, baka ma-estapa ka nun. Baka malito tayo sa intention, ha? Kasi sabi mo, wala naman talaga akong intention na lokohin sila. Ang intention ko, matulungan anak ko. Hindi yun ang titignan ng batas. Ang titignan ng batas, o anong intention mo nung pangalawang mortgage? Mangutang, pero hindi mo pinaalam. Intention mo lokohin. Kasi, kung hindi mo intention na lokohin, dapat sinabi mo, uy, second mortgage to ha. Uy, third mortgage to. Minsan pwede rin yung second, third mortgage ang unang bayaran because ang unang may karapatan kunin yung property, yung first mortgage. Pero yun ay sa mga mature markets na sinasabi. So, in other words, when dealing with people, especially pera, make sure you cannot be accused of deceit. Kahit hindi mo intention lokohin siya. Ngayon, ang kailangan nyo isettle yung magkano and yung relationship nyo. Pareho kayong kalmado lang. Wala namang problema. Magbayad lang. Di ba? Wala namang problema. Magbabayad ako. May palugid lang. So sana nga, after the show, makapag-usap pa rin with our lawyers. Let's figure out the numbers or makonsulta mo rin anak mo. Then let's see paano kami makakatulong. Isa na lamang, I think, ang kailangan i-resolve. Kasi ang sabi ni nanay,
ang iyong collectible ay 152,000. Yun po yung totoong halaga na hinintuan na nga po para hindi na po lumaki. Opo. Noon pong nagkausap po kami sa barangay, sa kagustuhan ko lang po na aawa po ako na hindi naman niya kayang bayaran yun. Kahit na lang po kako yun, principal ay maibalik nila sa akin. Kaso mo po, hindi rin naman po natupad. Binding kasi yung compromise nyo sa barangay. Kung sasabihin mong, sige, bayaran mo na to, wag na yung interest. Opo. Pero ang kondisyon, bayaran mo. Meaning, kung hindi mo rin ginawa ang obligasyon mo, pwede rin niya sabihin. Dahil hindi mo rin ginawa obligasyon mo na bayaran. So, alam mo, sinabi niya, sige, wala nang interest, pero in 3 months, bayaran mo. Hindi mo binayaran in 3 months. It is within your right to come back and say na, ay hindi, pati na interest kasi hindi mo naman binayaran. Let's see also how we can help. Tingin ko naman maaayos nyo. Let's try to solve it, no? What do you want to tell each other na lang? Pasensya ka na, te. Lagi ko naman tinatanggap yung hinihingi mong pasensya. Kaya lang, gusto ko rin makapag-aral yung mga apo ko. Tulong din kami sa mga apo mo. Ilan ang apo mo? 2 po yung magkapatid. Third year na po yung isa. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat. Mas madali palang masolusyonan pag kalmado, pag malumanay ang pag-uusap. Maraming salamat at mabuhay kayong dalawa. Salamat po. Gaya ng ipinangako sa kanila, natanggap agad ni na Milagros at Nieves ang pinansyal na tulong mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda bilang pangsuporta sa kani-kanilang mga negosyo. Sa kabila ng oportunidad na palaguin ang kanyang kabuhayan, minabuti naman ni Nieves na ibayad agad kay Milagros ang natanggap niyang financial assistance para mabawasan ang kanyang utang dito. Para naman sa pangmatagalang solusyon, sinamahan rin sila ng programa sa lupon ng kanilang barangay para formal na maitala ang kanilang kasunduan. Gawa kami ng panibagong kasulatan, kasunduan ni Nieves para sa pagbabayad niya. Papasalamat ako kay Kuya Alay, kay Ate Pia, Tito po. Salamat. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Alan at Tito Boy sa nangyari sa akin. Ngayon na magpabayad ako ng 15.30 sa halagang 1.5. Kaya maraming salamat po sa inyo at sa lahat na